inyong lahat, mga kababayan ko. Pasensya na po kayo, medyo sumakit yung ngipin ko nung nakaraang 2 araw. Ginagamot pa rin po, namamaga. Naputol yung isa. Happy Women's Month po sa inyo lahat, sa ating mga lola, nanay, ate, mga tita. Palakpakan po natin ang ating mga kababaihan. Kahapon po, papunta ako rito. Marami pong mga OFWs, mga seaman, yung iba, lumapit sa akin. Sabi nila, Sir, salamat sa mga programa at tulong. Sa panahon pa dati ni Pangulong Duterte hanggang ngayon, sa Malasakit Center, sa pagpapauwi niyo sa amin nung panahon ng pandemya, sa mga tulong. Huwag ko kayong magpasalamat sa amin ni Pangulong Duterte. Sa totoo lang po, kami ang dapat magpasalamat sa inyo dahil kami po isang probinsyano na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mga OFWs, salamat po. Ang hirap pong mapalayo sa pamilya. Hindi po nababayaran ang lungkot. Kailangan niyo pong magtrabaho rito. Kaya nandirito lang po ang aking opisina bukas para sa inyo sa abot ng aking makakaya. Maalala niyo po nung kampanya pa lang dito noon ni Pangulong Duterte, isa sa kanyang isinulong ay ang itong magkaroon kayo ng sariling departamento. Kaya, di ba? Maalala nyo? Kaya ako po, nung naging senador po ako, isa po ako, sa ilan lamang na nagsulong ko, konti pa lang kami nun. Isa po ako sa author at co-sponsor ng Republic Act 11641. Itinatag natin ang Department of Migrant Workers para sa ating mga OFWs. Ngayon po, meron noon, kalat-kalat ang may ahensyang may kinalaman sa OFWs. Di ba nananawagan kayo sa Facebook, nananawagan kayo sa telebisyon, sa radyo. Ngayon po, meron ng isang departamentong para sa inyo. Dahil kayo po yung mga modern day heroes, ang ating mga OFWs. Sa ilalim ng batas na ito, na ating isinulong sa Department of Migrant Workers, andyan dyan na po yung POEA, Philippine Overseas Labor Offices, International Labor Affairs Bureau, Office of the Undersecretary for Migrant Workers, National Reintegration Center for OFWs, at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Sa pamamagitan ng departamentong ito, maayos na po ang koordinasyon. At nadagdagan ko rin po, maalala nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, nagtatag rin po tayo ng bagong hospital, OFW Hospital, para sa ating mga OFWs sa Pampanga. At meron din pong Malasakit Center doon po sa inyong hospital. Yun po ang ating mga isinusulong bilang chairman po ng Committee on Health sa Senado. Ang prioridad ko po, Malasakit Center, Super Health Center at Regional Specialty Center. At bilang chairman ng Committee on Sports sa Senado, ayaw ko pong masayang yung inumpisahan ni dating Pangulong Duterte na labanan po ang illegal na droga at ang kriminalidad. Kaya isinusulong natin itong mga sports program. At proud lang po ako bilang chairman ng Committee on Sports sa Senado. Nakamit po natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics. At ngayon naman sa 2024, meron na rin tayong 2 gold po. At meron tayong eskwelahan sa New Clark City, National Academy of Sports. Isa po ako sa author at co-sponsor ng batas na yan kung saan po pwede na mag-aral at the same time mag-training ang student athletes. Chairman din po ako ng Committee on Youth sa mga kabataan. Kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Mag-aral po kayo ng mabuti. Yan po ang puhunan natin sa mundong ito. Edukasyon. At maraming salamat. Ulitin ko lang po. Hindi ko nahabaan ang aking sasabihin.
bukas po ang aking opisina sa ating mga OFWs. Sipag, pagmamalasakit po at serbisyo.